swerte ko na. Pangasawa ko. Nakatrabaho. Bigla. Si Mrs. anong ginagawa niya? Nurse. Oh. Nurse, diba? Ano bang tawag nito? Tubong lugaw tayo, bro. Talagang mapalad tayo sa oras na to kasi nakatagpo tayo ng isang Filipino at alam naman natin na mga Filipino po ay talagang kahit saan sa sulok ng mundo meron yan. Pero iba ang kwentuhan natin ngayon dahil si Neil ay nakapag-asawa ng Swiss at alamin natin kung anong sikreto niya. Ako po si Neil, nakatira ko sa Negros Island, sa Dumaguete, sa city of Dumaguete. Yeah. So, ikaw ay nakapag-asawa ng Swiss at gusto namin malaman syempre, paano mo nabingwit? Ano lang, tamang appeal, tamang attitude, at siyempre may kapugian rin. Tama ka dyan. Pero nakilala ko siya sa diving. Nagtuturo ako ng diving, tapos nag-guide din ako sa diving. Doon kami nagkilala, unang nagkakilala. Saan tapos, ito? Nakuha yung loob niya. Okay. So ganun lang, ilang araw yun? Ilang araw kayo magkasama? Bali, nung una ko siyang nakita, na-attract din ako sa kanya. Okay. Ano na, nagpintuhan, kuha na ng number. Ayun, nagpatuloy yung contact kahit na nag-pandemic. Ayun, tuloy-tuloy ko na rin. Dito na rin. Okay, so itong napangasawa mo ay syempre turista doon sa atin at ikaw yung instructor ng diving. Yeah. Okay. Nag-guide din ako, guide. So yun, so mula noon, ilang buwan kayo nagkakilanlan muna bago kayo Nag-start kami 2018. Tapos nung nag-pandemic na, tuloy-tuloy pa rin yung mga contacts. Tapos sabi niya, gusto mong bumisita dito pag 2021. So yun yung first time nakapunta ako dito. Winter time yun, Lamig! Yun, first time nakita ng snow, nakatikim ng ice. Pero ang ganda ng experience, ang dami ko na rin napuntahan ng mga lugar dito, magaganda ng mga views. Okay. Tapos nung bumalik ako dito na kami kinasal. Dito kayo nagpakasal? Yes, dito na. So, maganda yan kasi pag-uusapan natin yung proseso ng magpapakasal dito. Merong mga ilang viewers ako sa YouTube ko na nagtatanong kung sa mas maganda sa Pilipinas o rito. Pero kayo, dito kayo kinasal. Yes. Ako kasi kinasal sa Pilipinas. So, proseso ng Pilipinas ang alam ko. So, dito, nung mag-decide kayo, ay anong mga preparation ang ginawa nyo? Ang daming preparasyon kasi kailangan sa kanya din yung letter at tapos send mo yan sa Dimande o sa nila, sa embassy. Ang daming proseso, tapos sa atin din sa Pinas matagal din makukuha yung mga dokumento. Pero yun yung palaging advice ng mga kilala ko rin dito, mga kaibigan ko na pag-asawa din ng Swiso. Sabi nila mas maganda dito una magpakasal kaysa dun sa Pinas kasi maraming kailangan gawin dito. Pag dito dire-diretso na wala. Pwede ka na magpakasal din sa Pinas, pero pag dito ka nagsimula magpakasal, mas madali lang yung proseso. So yun lang Okay. Isa-isahin natin, Nel. Nung mag-decide kayo dito, pumunta ka rito, anong mga documents ang dala mo as ikaw, yung sayo lang? Yung sa akin lang, yung dapat yung sinumar, single ka. Okay. Pero may anak din ako sa dati, pero single ako, hindi ako single dad. Single dad. So yun, yung letters niya, yung communications nyo, like tawagan or mga video calls, importante din yun. Ano, ipiprint yun? Pwede ipiprint. Okay. Tapos dapat kilala mo rin yung yung napangasawa mo, kilala mo saan kang address, saan ka, kasi pag tatanungin ka sa immigration, may sasagot ka rin. Ayun lang, dapat kabisado ka sa mga sasagot mo sa immigration. Ano yung letter na sinasabi mo? Letter of invitation? Letter of invitation. Banking as well. Sa'yo yon sa side mo. Dapat mayroon meron kang bank account ka. Para hindi parang
dito ka na, magtatago ka lang, Oo. parang ganun. So iwas ganun. So, dapat stricto sila, stricto. So, Okay lang super naman. strict ito. So, okay, Senomar, bank account mo, anong visa ang in-apply mo? Nung una, nagsimula ako sa hindi yung tourist, parang visit, parang ganun na rin. Yung una mong punta, pero yung ikakasal na kayo, Ngayon anong tawag nun? fiancé or Fiancé visa. fiancé or marriage? Hindi pa naman married kasi Aha. pinaproseso pa lang, gagawin pa lang yung kasal, so fiancé visa. Fiancé visa fiancé yon. visa yun. So yun ay lahat ay in-apply mo sa Pilipinas doon sa in-apply. Swiss Embassy. Swiss Embassy. Sa Punta ka Makati. Swiss, Sa Makati. Okay. Punta ka doon, i-interviewin ka, appearance, Oo. tapos dala-dala mo yung, antayan mo lang yung confirmation ng visa mo. Aha. Tapos pag nandun na, tapos may ticket ka na, Oo. scheduled ticket, Aha. flights, Mm. ayun. Okay. So, nag-set ka ng appointment muna sa Swiss Embassy sa online. Yeah, online lahat. Tapos nag-appear ka doon, Appearance for interview. binigyan ka ba ng listing ng requirements bukod sa Senomar? Tanda mo pa ba yun? 2 years? 3 years? Dami kasi. 3 years ago na eh. Senomar, birth certificate, Birth certificate, tapos yung papeles ng documents ng asawa mo. okay. Dapat mag-coincide din yung sa Hiningan ba kayo ng legal capacity to marriage? Hindi naman. Yung tipong kailangan si ikaw at si magiging Mrs. mo ay merong capacity na sa finances. Siya siguro. Siya yung hininga ng Aha. kasi makitira ka sa kanya. Oo, diba? accommodation sa kanya. Siya na yung Nagpadala. Siya nang nag-process lahat sa swerte ng Talagang napaisip ko ang swerte mo. Pero mo, galing tayo diba? galing tayo sa gilid-gilid ng Pilipinas, tapos nandito May kasada lang, may tambay-tambay lang. tapos nandito tayo. Yan ang masaya roon eh. Diba? Kaya maraming naiinis sa atin eh. Okay, balik tayo dun sa ilang buwan, kasi siguro bago ka mag-apply ng visa, fiancé visa, kinumpleto mo na ang requirements. Ilang buwan ito na kumpleto mo at 2 months, mahigit 4 months, almost 4 months. okay, so yun nga yun eh, 3 to 6 months actually. 4 So, months ka naghintay. Yung 4 months, mas madali na yun kasi expected is 6 months, di ba? Oo. 6 months yung expected. Sa akin 3 months dumating mga documents ko. So yun na, napakasaya na to kasi nandoon na, kompleto ka na, nag-apply ka ng visa. Ilang araw naman yung visa mo? Yung fiancé mo? Yung fiancé ko, mga 2 weeks ata. 2 weeks mabilis. So, pagkatapos lumipad ka na syempre. Pagdating mo naman dito, gusto rin malaman ng mga viewers natin, anong ginawa mo? Niregister nyo ba yung kasal nyo or? Dapat i-register yung kasal nyo. Tapos once nakasal na kayo, magsisend kayo ng documents sa embassy sa NSO? Sa Pilipinas? Sa Pilipinas para ma-register din yung kasal nyo pag uwi nyo sa Pinas. Para yung apelido mo madala niya. Madala tapos ma-register doon sa atin. Okay. So, gets ko yan, bro. Kasi ako naman sa Pilipinas, kailangan ang kasal namin sa Pilipinas dahil registered na to sa Pinas, ma-register dito. Okay. Ganun din. So, kayo naman, dito kayo kinasal, so magsasending kayo ng marriage contract, marriage certificate sa Pilipinas para ma-register, ma-recognize din na kasal kayo ron. Maganda yon. Pero dito ba, pagdating nyo dito, ang visa mo ilang buwan? Yung visa? Kasi dapat within that visa, dapat makasal kayo eh. Kasi may expired yun. 6 months lang. 6 months. So, nagpakasal kayo. Civil ba to? Civil. Civil. Tapos, ganito lang, rat house. sa rat house. Judge lang or ano ba? Sino nag-assist sa inyo? Hindi ko alam kung judge ba yun, babae. Nagtatrabaho lang sa rat house. Wala namang specific na sila, diba? Basta nanumpa lang. Wala nga walang ceremonies, walang program. Pipirma ka lang doon, tapos sasabihin na, okay. Congratulations. Or mayroon kayong deal or pag-usapan, dadalhin ng asawa ang apelido mo or ikaw dadala ng apelido ng asawa mo. Ang ganda pwede baliktaran niya eh. May option. May option. Sabi ko,
ba't ko dadala ng apelido niya? Dadala kasi lalaki, di ba? Yun yung sa atin, di ba? Lalaki yung magdadala ng apelido. Ayun, dinala niya ang apelido ko. Happy naman siya. Pero ewan kung happy yung papa niya kasi babae sila lahat sa pamilya niya. So, nawala yung apelido niya. So, yung apelido kong ginamit niya. Pero asawa ko, apelido kong gamit niya. Tuwang-tuwa nga siya sa apelido ka natin kasi ibang dating, parang gano'n. Pero tayo naman, gusto natin yung apelido nila kasi maganda pakinggan. Pinag-usapan naman namin. Pero umayo naman siya. Okay lang. So, yun na, no? Pagkakasal nyo dito, syempre nagpunta kayo sa Canton. Sa Argao. Argao Canton kayo nagpa-register din. So, ilang taon na kayo ngayon magkasama? Isang taon pa lang, mahigit isang taon, tsaka mga 7 buwan. Bago pa lang. Pero ayos lang din. 7? Ay, teka lang ha. Pandemic is 2019, 2020, 2021. Yeah. So, ibig sabihin this year, 2023 ka lang pumunta rito. So, matagal kang nag-long distance relationship. Yes po. Pero once ka nakarating dito or pabalik-balik ka? 21 lang, tapos pangbalik ko last year pa. Okay, so medyo matagal din pala. Akala ko sumunod ka kagad. Hindi kasi nagtatrabaho pa rin ako. Okay. Nag-contact pa rin. Okay. So, pwede ba, okay lang ba malaman ilang taon si Mrs.? 34. Magkakaanak pa to? 10 years ang gap namin. 44 ka? 44. Okay. I-wish ko magkaanak kayo. Ikaw ngayon, kumusta dito? Ano ang ginagawa mo rito ngayon? Ngayon, nagdo-Deutsch course ako. This is... Sabi mo sa kanila, gano'ng kahirap? Maganda ang Deutsch course. Pag nalaman mo na. Pag mababaliw ka, di ba? Maiyak. Nung una, naiyak ako. Sakit sa ulo. Ano bang ginagawa ko rito? Pero pag nalaman mo na, slowly, ayun na, matutunan mo rin lahat. Kasi yung immigration, kailangan kasi migration, saka integration sa kapitbahay, sa mga katrabaho, kailangan mo yan eh. Pag nandito ka, kailangan mo yan. Part ng integration natin yan. Alien tayo dito eh. Diba? So ibig mo sabihin, hindi ka pa nag-work, focus ka pa sa Deutsch? Ito yung masaya. Okay. Swerte ko na, pangasawa ko, nakatrabaho, bigla. Kasi permit B ka na. Oo. Pagpunta ko dito, nagkasal kami by May, last year. By June, nag-start na ako kaagad trabaho. Ano work mo dito kung okay lang? Nagtrabaho ako sa pub, Irish pub, so hindi kailangan magdo-Deutsch, so mag-English lang. Kasi international. Irish pub, Irish pub, what is that? Parang bar na mga Irish people or mga English people. So, hindi ka Ano ka singer doon? Kasi haba ng buhok mo eh. Ano ako doon? Nagsimula ako as a cleaner. Okay. Linis ako for 3 to 4 hours. Monday, Tuesday lang. Tapos kinalaunan, after 2 months ata, promote. Nigyan ko ako ng training for the bar. So, bar helper. Okay. Sa bar. So, tawag nila is runner. So, ikaw yung refill ng mga stocks doon. Okay. Tapos maglilinis ng mga baso, tsaka kukuha na yung mga empty bottles. Ang galing. Madali lang, di ba? Per hour ka ba or 100%? Per hour, student loan lang. Magkano sa Argao? Dito kasi 23. 21 dito. Pwede na yan. 21. At least, laking pera yan eh. Kaysa wala kang income, wala kang mabibili kung anong gusto mo, di ba? Tsaka malaking pera yan sa Pilipinas, bro. Makaipon ka. Sweldo ka ng 3,000 dito, okay na. Sweldo ko. Sabi ko, laki nito. Hindi ko makukuha nito sa isang lang. 100,000 yun. Minsan nga 200 plus. So, si Mrs. anong ginagawa niya? Nurse. Nurse, diba? Ano bang tawag nito? Tubong lugaw tayo, bro. Ano ba? Swerte o ano swerte? Swerte mo! Swerte or swerte talaga? Swerte talaga. Asawa ko naman sa dental nag-work. Kaya kahit tayo hindi magtrabaho, kung mga tamad tayo, pwede. Pero dahil hindi tayo ganon, hindi tayo yung mga tipong tao na porke kumikita ang asawa ay tulog tayo, hindi. So ang ganda ng kinalagyan mo rin, di ba? Ang ganda, swerte. Sana magkaroon tayo ng organisasyon Facebook group na
mga Pilipino. Kasi bibihira. Bihira. Ikaw lang yung siguro pangatlo kong Filipinong nakatagpo. May kakilala din ako, taga-amin rin. Pareha kami ng syudad. Okay. Nakapag-asawa ng Pinay, ng Swissa. Pero naghiwalay sila. Okay. Oo, naghiwalay sila. Pero tagal na siya, 2014 pa siya dito. Pero nandito siya. Nandito siya, magkikita kami minsan. Alam nyo ba, mayroong tip natin doon sa mga kapwa Pilipino natin na nakapag-asawa ng Swiss. Kailangan, kung hindi talaga kaya, halimbawa ang sitwasyon kasi masyashock kayo sa mga sa culture din, paabutin nyo muna ng 3 to 5 years ang samahan para hindi kayo pauwiin. Kasi pag kayo nakipagkalasan, kalas ka ng 2 years, ay yari ka, kalas ka, pababalikin ka sa Pilipinas. O pabalikin ka talaga. Busy ka lang sa pag-aaral ng Deutsch at saka sa trabaho. Ngayong gabi, tatrabaho ko. Friday, Saturday, trabaho ko sa bar paggabi. Okay. Pero, kumakanta din ako sa nagigitara. So, sa bar? Hindi, sa Pinas? No, sa Pinas. Ako kasi nakita ko nga, unang kita ko sa yung long hair kasi rockista. So, tatry ko din dito, mag-basking sa streets or sa... Ay, dito. 1 hour ang allowed. Nag-play ako one time sa Olten. Ano nangyari? Ako mangungulikta, akin yung pera. Joke. 100 franc, 45 minutes. Ano mga kinakanta mo pala? Classic, mga oldies. Okay. Mga Beatles. Anong instrument mo? Guitar? Guitar. Nagdo-drums din. Minsan niya ma-cover kita kung mayroon kang parehas ang natin, parehas ang time natin. Ila-live kita na magpe-perform ka. Pwede. Okay. Pwede. Ang saya nun eh. Buti nga, nakilala kita nga. Sabi ng kaibigan ko, uy, kilala natin siya. Pilipino din yan. Vlogger din yan. Punta natin. Pakilala ako. Ay, saan yun napansin? Kanina ako? Dumaan? Siya naman ako. Okay. Dumaan kami dito. Punta kami sa Mesa Plus. Okay. Kasi mayroong mga events mamayang gabi roon. So yun, thank you sa oras mo kaibigang Neil. Nakakatuwa na, alam mo ba pangarap ko dati, sabi ko sana makakita ko ng Filipino rito or maging kapitbahay. Kasi dito ang salita ko, English at saka Deutsch. Hindi naman ganun ka-fluent pero wala akong choice kundi magsalita unti-unti. So, ayun, kasi nakapagbigay tayo ng information sa ating mga kababayan. Alam mo ba, pabata ng pabata ang nagkakaroon ng karelasyon na Swiss. Ilang mga nagme-message sa akin. Nandito ngayon sa Switzerland yung guy, bata pa 24. Ganon din ang edad ng kanya. Plano nila magpakasal. So nag-inquire din sa akin kung anong dapat yun. Ngayon, papanunuorin ko siya nito. Kasi at least mula mismo sa katulad mo na plano dito magpakasal. Tapos yung isa naman, kilalang dancer sa Mindanao, yung grupo nila. Nakakuha rin sa Swiss. At mayroon pang iba. Ang bata pa nila. So ang magandang tambayan ay sa dagat. Sa dagat? Sa dagat! Kasi meron ako nakita sa sa YouTube. Ano rin siya sa aywan ko. Surfing ba yun? Oo, mga ganun. Doon din siya nakakuha. Astig nga eh. Sa amin madami talaga. Yung guest kasi namin, Europeans, mostly Swiss at saka German. So, kaya pala. Kasi yung amo din namin, Swiss eh. So. Ayun. Sige, bigay ka ng mensahe sa mga doon sa mga bugoy-bugoy nating mga kaibigan. Kayo dyan, huwag niyo sasabihin ganyan lang kayo or tambay lang kayo. Malay nyo, darating din ang araw. Kung talagang darating yung oras mo o araw mo na papalarin ka talaga, di ba? Tingnan mo kami. Si pare, di ba? Happy na? Happy. Teka, ano ang impression mo sa Switzerland pala? Maganda talaga kasi dami ding nangangarap na makapunta dito. Bihira lang din ang biniyayaan, di ba? So, maganda ang mga tanawin. Meron siyang mga ups or mga advantages at disadvantages. Lalo na sa mga tao, hindi masyadong friendly. Meron din namang mga friendly, hindi naman lahat. Tapos, yun lang, yung sa oras, pag palagi kang late sa atin dito, hindi ka malate. Laging on time ka dito. Tumakbo ka na. Gising ka na umaga. Tapos maganda. Kaso pag ganitong panahon, pagpunta ng winter na, ayun na. Manginginig ka na. Bati. Maganda overall. Maganda Maganda yung impression ko dito.
Bati-bati na, kaibigan. So, binabati ko yung pamilya ko, mga kaibigan ko dyan sa Pinas, especially sa Negros at sa Dumaguete, yung Briones family, at saka sa friends ko sa diving, sa Sea Explorers, at saka sa Pura Vida Resorts, sa mga kasamahan ko dati. So, kung gusto niyang pumunta dito, anytime, prepare nyo lang yung documents nyo. Ganda yan. Salamat, Ayos. Neil. Salamat. Salamat po. Bye-bye.